So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Anselo Campo. And today is March 7, 2026 and our topic is all about two tests of the top 1%. So, our concept is all about who is Gideon. Gideon, God's patient with weak faith. So, si Gideon po ay nabuhay sa panahon na ang Israel ay takot at takot sa kanilang mga kaaway. So, sinabi ng Diyos kay Gideon na gagamitin siya upang iligtas ang Israel. Pero natatakot pa rin siya. Dahil dito, humingi siya ng sign sa Diyos gamit ang fleece ng wool. Una ay hiniling niyang mabasa ang fleece habang tuyo ang lupa at ginawa ito ng Diyos. Pagkatapos ay humingi ulit siya ng kabaliktaran, tuyo ang fleece habang basa ang lupa at muli itong sinagot ng Diyos. Ipinapakita nito na mahina ang faith ni Gideon pero hindi siya tinanggihan ng Diyos. Sa halip, pinakita ng Diyos ang kanyang patient at mercy habang unti-unti niyang pinapalakas ang pananampalataya ni Gideon. So ang kwento niya ay nagpapaalala na kahit maliit ang faith natin minsan, ang Diyos ay matyaga at tinutulungan tayong sumunod sa Kanya. So, let's go on to our Bible reading which is Judges chapter 7, specifically verse 2. So, NIV version, the Lord said to Gideon, "You have too many men. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. My own strength have saved me." So, let's go on to our teachings. The two tests of the top 1%. First is fearfulness test. Those who fail to trust in God. So, bago ang labanan, pinauwi ng Diyos ang mga sundalo na natatakot. So, ipinakita nito na ang takot ay maaaring maging hadlang sa pagtitiwala sa Diyos. Dahil ang mga natira ay yaong may lakas sa loob na magtiwala sa Panginoon kahit mahirap ang sitwasyon. Second is the water test. Those who cannot control their appetite. So, sinubok din po ng Diyos ang mga sundalo sa paraan ng pag-inom nila ng tubig. So, ang iba ay yumuko at uminom ng walang pag-iingat, habang ang iba ay nanatiling alert habang umiinom. So, pinili ng Diyos ang mga disiplinado at handang manatiling alert. And last is, these two tests reveal the people's faith and tenacity. So, ang dalawang test ay nagpapakita po kung sino ang may tunay na pananampalataya at disiplina. So, hindi dami ng tao ang mahalaga sa Diyos, kundi kalidad po ng puso natin. So, ang mga natira ay yaong handang magtiwala sa Diyos at manatiling focus sa kanilang mission. So, let's go on to our application. First is have faith in God as you move forward. So, kapag may pinapagawa po ang Diyos sa atin, is minsan nakakatakot po at hindi malinaw ang mga nangyayari. Pero ang faith natin ay nangangahulugang magpatuloy tayo kahit hindi pa natin nakikita ang buong plano ng Diyos. So, sa pagtitiwala sa Diyos ay nagkakaroon tayo ng lakas na harapin ang mga hamon. Second is pursue your mission, not your appetite. So, maraming bagay sa mundo ang maaaring makadistract sa atin mula sa layunin ng Diyos. Kung lagi nating uunahin ng comfort o desires natin, mawawala tayo sa focus dahil ang disiplinang unahin ang misyon ng Diyos ang tumutulong sa atin na magtagumpay. And last is combine faith and discipline to succeed. So, ang faith po ay mahalaga pero kailangan din natin itong samahan ng self-control at dedication. So, kapag may faith tayo sa Diyos at may disiplina sa buhay, is nagiging masanda tayo sa mga responsibilidad na ibinibigay niya. So, yung kombinasyon ng dalawang to ang nagdadala sa tunay na tagumpay. So, let's go on to our last part, which is our discussion. And our discussion talks about why is faith in God the first requirement for moving forward. So, ang faith sa Diyos, ang unang requirement para makagalaw tayo dahil ito yung nagbibigay sa atin ng lakas at direksyon kahit hindi malinaw yung hinaharap natin. So, sa devotion na to, natutunan ko na hindi nakadepende sa dami ng kakayahan natin ang tagumpay, kundi sa pagtitiwala natin sa Diyos. So, kailangan natin ito i-apply sa ating buhay sa pamagitan ng pagpili na magtiwala sa Kanya sa bawat desisyon kahit minsan natatakot o hindi pa natin ang alam na ang nangyayari. So, let's dive deeper. There's two questions. First is some patterns in the book of Judges. So, sa book of Judges is paulit-ulit ang cycle. Nagkakasala ang Israel, pinapayagan ng Diyos ang oppression mula sa kaaway. So, nagsisisi ang mga tao at humihingi ng tulong at nagpapadala ang Diyos ng judge upang iligtas sila. Second is why does God choose the weak
instead of the strong. So, pinipili ng Diyos ang mahina upang ipakita na ang tagumpay ay galing sa Kanya at hindi sa lakas ng tao. So, kapag mahina ang nagtatagumpay or nagtagumpay, mas malinaw na ang Diyos ang gumawa ng himala. Dahil ito ay upang ang lahat ng kaluwalhatian ay mapunta sa Diyos. So, let's pray po. Lord God, salamat po sa iyong presensya at awa kahit minsan mahina ang aming pananampalataya. Lord God, tulungan mo kami magtiwala sa iyo at magpatuloy kahit may takot o pagdududa. Lord God, bigyan mo kami ng disiplina at lakas upang sundin ang iyong kalooban sa aming buhay. Lord God, naway ang lahat ng aming ginagawa ay magbigay luwalhati sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen.